Hi everyone! Sinugod ng mga rallyista ang bahay ng mga Diskaya at binato ng putik ang kanilang bahay. Sa video na ito ay tingnan natin ang ginawa ng mga rallyista sa bahay ng mga Diskaya. Panoorin natin ang video na ito. Nagpunta ang mga rallyista na may banderang bayad muna. Dahil ito sa marangyang pamumuhay ng mga Diskaya sa kabila ng mga flood control projects na hinawak nila, pero ito ay substandard o hindi natapos. Pakinggan natin ang sinisigaw ng mga rallyista. Maya-maya ay binato ng putik ng mga rallyista ang gate ng mga Diskaya. Noong maubos na ang putik sa kanilang mga kamay, ay kinuha nila ang dalang pintura at sinulatan ang gate ng mga Diskaya. Ang nakasulat ay magnanakaw. Magnanakaw! Ikulong! Ilagay ko natin! Magnanakaw! Ikulong! Tara! Magnanakaw! Tara! Diskaya! Magnanakaw! Magnanakaw! Nagsalita naman ang leader ng mga rallyista dahil itong mga gwardya daw ng mga Diskaya ay ipinagtatanggol pa ang amo nila. Kanina po, nag-uumiyaw ang isang empleyado ni Diskaya. Tinatanong tayo, ninakawan ka? Sir, opo, ninakawan kami ng mga amo nyo. At tinatakawan din kayo dahil todo ng mamamayan ang ginagamit sa mga walang kwentang flood control projects ng mga amo nyo. Tinuguri ang hari at reyna ng flood control projects ang pamilya Diskaya na may-ari ng opisinang ito ng may-ari ng St. Gerard Construction Company. Nakakuha lamang po sila ng mahigit 400 na flood control projects na nagkakahalaga ng ilang bilyon. Ilang bilyon, hulaan nyo, hindi 1 bilyon, hindi 10 bilyon, kung hindi 30 bilyon piso ang nakuha. Sila po ang gumawa ng palpak na flood control project sa Nabotas. Yan napakarami pong komunidad na hanggang sa ngayon nung kamakailan ay binabaha pa rin. At nung nakabuelo na po ang mga rallyista, ay nagpintura ulit sila sa gate ng mga Diskaya. At nung nakabuelo na ang mga rallyista, ay nagpintura ulit sila sa gate at pader ng mga Diskaya. Nakasulat ay ikulong at magnanakaw.
Ayon naman sa tagapagsalita ng palasyo ay hindi ang magkagulo ang nais ng Pangulo kundi papanagutin ang nagkasala. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Nagsalita naman ang tagapagsalita ng mga Diskaya at ito ang kanilang sinabi hinggil sa nangyayari sa mga Diskaya. Tataka ako, bakit parating Diskaya? Parating Diskaya. Sumusunod ho tayo sa batas. Tumatalima po tayo sa kung ano ang patawag ng Senado. Bakit ho kami ginaganito? Sumusunod ho kami. At parating Diskaya. Ano po ang nagawa ng Diskaya? Sinasabi ko po sa inyo, yung mga una pang interview ko, ang labanan ho rito, dokumento. Nakita ko na ho ang dokumento, kaya magbase po tayo sa dokumento, hindi sa marahas na pamamaraan. Sa ating pong mga kababayan, ay naiintindihan ko naman ang sama ng loob nyo dahil sa katakot-takot na pangbubulsa na ginagawa ng mga kontraktor. Alam ko yung pakiramdam dahil yung tax na ibinabayad natin ay binubulsa ng mga kontraktor upang ipangbili nila ng mga luho ng kanilang pamilya. Pero wag po nating idaan sa dahas, kundi ay ilagay natin sa batas upang mapanagot at ibalik ng mga nagkasala ang pondo na dapat ay gamitin sa Pilipino. Alam ko na mahirap mapanagot ang mga kasabwat ng mga kontraktor dahil mismong ilang DPWH at congressman ang sangkot sa katiwaliang ito. Pero kailangan nating magtiwala sa committee na binubuo ngayon ng presidente na mag-iimbestiga sa mga katiwaliang ito. Pinalitan na po ang sekretary ng DPWH at dahil ang ipinalit ay isang tapat na si Vince Dizon, ang hahawak ng ahensya, ay makikita natin ang pagbabago na posibleng sagot sa anomalya. Naniniwala ako na may pag-asa pa din ng Pilipinas. Ang kailangan lang natin ay huwag manahimik at ipaglaban ang pera ng taong bayan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.